Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Dito ulit tayo po sa ating podcast, Life with Dante M. I-share ko ito sa inyong mga inspiring stories. May relasyon po sa palarong pambansa na ngayon po ginagana po doon sa Ilocos. Nakaka-believe kasi po itong isang anak ng fish vendor. Siya yung unang nanalo ng gold sa palarong pambansa. Siya po, 13 anyos pa lang po siya. Sabi dyan, daughter of fish vendors wins Palaros first gold medal. Record breaking po. Nanalo siya mga kababayan sa 3,000 meter run. Ang pangalan niya po, si Crisia May Taharos. Anak ng isang vendor from Leyte. Ngayon, kinikwento ko ito sa inyo, mga kababayan dito sa Life with Dante M. Kasi sabi dito sa interview sa kanya, tinanong siya kung ano yung kanyang pangarap. Ang sabi nito, 13 anyos na athlete, na runner, pangarap niya daw na maging astronaut. Imagine that mga kababayan. Napakataas ng kanyang pangarap kahit nagaling siya sa mahirap. Yan ang rason kung bakit pinifeature natin yung kwentong ito dito sa podcast with Life with Dante M, podcast natin, para magsilbi pong inspirasyon sa ating mga kabataan na gustong ipunto natin mga kababayan na hindi po dahilan yung pagiging mahirap maski kita pobre, sabi digdi sa Bicol, maski nga ni Anya kita pobre pero may dakulang, may halangkaw na pangarap. Di ba? Nakakabilib ang ganoon. Kahit galing tayo sa mahirap, kahit mahirap ang ating buhay, napaka-importante yung mangarap. At ito, mga kababayan, ang nakakabilib sa kanya kasi hindi simpleng pangarap. Napakataas, literal na mataas, astronaut. Di ba? Yung iba pag sinabi, ano niya gusto mong maging? Gusto kong maging abogado niya. Napakataas niya ang pangarap mo. Ito yung totoong mataas, astronaut, literal na mataas, mga kababayan. Di ba? Kaya sabi dito, Crisia May Taharos is dreaming of becoming an astronaut someday. A big ambition for the middle distance runner whose parents are fish vendors in Leyte. Though anything is possible with a determined heart, the 13-year-old athlete could proudly say she is already on cloud 9. Nasa cloud 9 na siya ngayon kasi nakuha niya yung gold, mga kababayan. Who knows, dahil po sa kanyang pagiging athlete and winner, nalaman ng mga mamamayang Pilipino sa buong mundo, pati na mga foreigners, may biglang may biglang mag-sponsor sa kanya. Di ba? You'll never know. Usually ganun po ang nangyayari. Dahil siyempre sumikat na siya. Malamang sa malamang, somebody, may mga pilantropo po, maraming mayayaman sa buong mundo, kahit dito sa ating bansa, dahil sa kanyang pangarap. At siyempre, siguro, maganda naman yung kanyang academic records. Kung hindi maganda yung kanyang academic records, hindi man siya magsasabi ng ganyan. Malamang magaling sa science, mga kababayan, itong si Crisia May Taharos. Only that, mga kababayan, galing siya sa mahirap lang na pamilya. Nagtitinda lang ng isda. Pero hindi mo masabi. Di ba, mga kababayan? Pag nabasa ito ng mga pilantropo ng ating bansa, malamang sa malamang, tulungan yung kanyang pamilya para makatapos at matupad yung kanyang pangarap na maging astronaut. Pag nangyari yan, mga kababayan, napakaganda yung kanyang kwento. Di ba? Pakinggan natin yung interview sa kanya. Nakuha ko po yung gold, hindi po nasayang yung training. First year ka pala? Yung grades, nagpili na po. Grade 9. Sa hindi na sayang yung training. Pinagkakaguluhan na siya ng mainstream media.
1,000, second silver. Okay. So, ano masasabi mo ngayon sa pagkapanalo mo? Papasalamat po kay God po dahil narinig niya po yung mga panalangin ko, mga sacrifice ko na ginagawa sa training. Minsan po kasi kung mag-training po kasi ako, umiiyak po. Tapos yung pag-iyak ko po, ginagawa ko na po motivation po para po makuha yung gintong medalya sa palarong pambansa at pangarap ko po na Olympics para po matulungan yung pamilya ko. Anong trabaho ng mga parents mo? Yung mama ko po wala, yung papa ko po nagbibinta na po ng isda. Fish vendor po. Fish vendor sa Tanawan. Sa San Miguel po, nakaidol po ko sa Tanawan. Tapos paano ka napasok sa running? Yung una po, swimming po ako, tapos ipinalipat po ko sa athletics. Dahil sabi po ng coach ng swimming ko, baka doon ka mag-improve sa athletics po. Pinatry na po ako. Maliit pa lang po ako noon. Mag-grade 6, tapos hindi pa po nakapalaro dahil nabigyan po ako sa PSA ko. Ginilintari ko po, tapos yung pang-high school po yun, nakuha ko po yung silver. Ano pangalan ng coach mo? Coach Damas sa Ulidan po. Uligan. Ulidan at si Coach Marie Olubida at pati kay Coach Vincio po nandun pa siya sa LSA po. Meron pa siya po training yung mga teammates. Di ba? Nakakabilib mga kababayan, kahanga-hanga. So nanalo siya sa 3,000 meters run. Future Lydia de Vega siya. Mula sa swimming, nilipat siya sa running. So malamang sa malamang, paging sikat siyang sprinter mga kababayan, tulad ni Lydia de Vega. 28 na mga runners, siya po yung nanalo. So last year, si Taharos made waves in Cebu edition as she bagged the silver medal in the same event despite being barefoot. Up next for the aspiring astronaut is 1,500 meters Monday, May 29 at the same venue. O ito siya, mga kababayan. Talagang determinado. Kahit nakapaa po nang tumakbo siya sa Cebu City, sa Cebu, palaro. So sabi nga, anything is possible basta nandyan ang determinasyon. So sabi dito sa balita, Taharos also wants to be an Olympian, was emotional after the race in the embrace her coach afterwards. Para sa kanya, ang maging national athlete could lead her to greener pastures. Kaya siya determinado mga kababayan. Alam niya na pag naging national athlete na siya, magbubukas ito ng napakaraming mga opportunities. At yung kanyang pangarap na maging astronaut, palapit ng palapit yun, siyempre. Lalo't naisabi niya sa interview. Siyempre, yung may mga gininto ang puso, malamang sa malamang, after this win na nakuha niya, magsisipagkontakan mga kababayan at tutulungan siya na matupad yung kanyang mga pangarap. O di ba po? Sabi niya dito. Tapos yung pag-iyak ko, ginagawa ko na lang motivation para makuha yung gintong medalya sa palarong pambansa at pangarap ko po na mag-Olympics para matulungan yung pamilya ko. O di ba? Motivation niya yung kanyang pamilya. Yun ang kanyang lakas. Hindi lang sa kanyang sarili. Yung kanyang pangarap. Gusto niyang tulungan yung kanyang pamilya kasi yung tatay niya nagtitinda lang ng isda. Yung nanay niya wala man, sa bahay lang. That is the usual life ng ating mga kababayang mahihirap. Walang trabaho yung nanay, nasa bahay lang, yung tatay yung kumakayod. Kung hindi, pwede ring baliktad. Yung tatay yung walang trabaho, yung nanay kumakayod. Pero in this case, ang kumakayod yung tatay niya. Tama naman po. Kasi yung nanay dapat nasa bahay, kung wala namang trabaho, para mag-alaga sa mga anak. So ito mga kababayan ang halimbawa ng isang anak na naturuan ng tama. Kahit mahirap sila, naturuan ng tama at nandun yung kanyang pangarap. So last year,
talagang napansin na siya nang tumakbo siya doon sa Cebu, palarong pambansa na ginanap sa Cebu. Naging darling of the crowd na siya po, mga kababayan. Napansin kasi ng crowd, napansin ng mga tao na siya lang yung tumatakbo, mga kababayan. Siya lang yung runner na nakapaalang. Walang sapatos, mga kababayan. Pero last year, runner-up lang po siya. Ang nakuha niyang medalya, silver. Tuloy-tuloy na siyempre. At ngayon, nakuha niyang ginto, mga kababayan. First gold sa palarong pambansa. Sabi niya dito, worth it po ngayon yung pinagpaguran ko kasi napakarami na po akong takbo. Nagkaroon ng muscle pain. Tapos akala ko po, nung regional namin, hindi na po ako makapalaro dahil mayroon po akong iniinda. Gusto ko na po sumuko, pero sabi ni coach na wag, nasa iyo naman yun kung gagawin mo o hindi. Kaya dami ang natuwa, mga kababayan, no? Ang daming nagko-congratulate sa kanya. Sabi ni Joan Adriatico, elementary talaga nagsisimula ang development. Kudos to all who supported her, especially sa mga coaches niya. Congratulations, Langgay, padayon la. Di ba, mga kababayan, nakakatawa ito na kwento ng isang anak ng isang vendor, first gold medalist sa palarong pambansa 2025. Ito yung report ng Inquirer, mga kababayan. Sabi dito, no longer barefoot, 13-year runner claims gold that eluded her last year. Sabi ni Kosika Rotamosi, kung may pera lang ako, extra, mag-sponsor sana ng isa pang rubber shoes. Kita ninyo, siguradong may mag-sponsor. Last year siya, barefooted siya, tumakbong nakapalang. Pero siyempre, ngayon hindi na, may nag-sponsor na siyempre. Di ba? At sigurado, yung mga local officials, magbibigay ng support. Kasi nakakaya naman kung walang support sa mga local officials. Nagbibigay ng honor sa kanilang lugar. Sabi ni Panag Mark Oliver Ramos, she's 15, silver medalist last year sa palaro at Cebu when she ran barefoot. She was also the Batang Pinoy champion. Talagang malaki yung potensyal, mga kababayan, na maging tulad ni Licha Di Vega. Sabi ni Rox Stephen Guanlao Ocampo, mabuhay ka and congratulations. Your hard work and perseverance have finally paid off. You are an inspiration to many. Yan ang rason kung bakit finiture natin dito, mga kababayan, yung kanyang kwento sa Life with Dan TN para maging inspirasyon sa ating mga kabataan na talaga pag may tiyaga, may nilaga, pag determinado ka sa buhay, makakamit mo. Pag may ugali ka na hindi ka basta sumusuko, mabutit na advice. Gusto nang sumuko, sabi niya, kasi nagka-injury. Pero in-advisean siya ng kanyang coach. So, importante talaga may coach. Hindi lang sa sports, mga kababayan, kundi sa buhay. Life's coach. Yung ating mga magulang, dapat kino-coach yung ating mga anak. At yung mga anak, dapat nakikinig po sa mga advice ng magulang. Huwag matigas ang ulo. Kasi, siyempre, yung ating mga magulang po, halimbawa pa man, hindi nakapag-aral lang mataas. Pero yung kanilang experience sa buhay, siyempre matanda na rin, marami na rin silang experience. Di ba may kasabihan tayo? Experience is the best teacher. Di ba? Yung mga experience lang nila sa buhay, napaka-importante na yon na titingnan ninyo, maging alimbawa, maging guide ninyo sa inyong journey sa buhay. Sabi ni El Torquisi, magandang gawa ng storyline sa Maalaala Mo Kaya. Pag ginawa nito ng istorya istorya sa Maalaala Mo Kaya, siguradong patok. Di ba? Kasi sikat na siya. Pag ginawa ng kwento, yung kanyang istorya, mga karanasan, siguradong makabagbag ng damdamin po. At dahil sa kanyang determination, marami po yung ma-inspire na ating mga kabataan. Tama pa? Sabi ni Camilo Rigaderias, congrats champ. Tuloy lang. Cham, tuloy lang. Pag ampo, la permihit aton, mahal na Ginoo. Makakaon ka, kamo, it iyo pamilya. God bless you, Lord. God bless you. Lord, palagi mong gagabayan yung pamangkin ko. O pamangkin pala niya ito. Pamangkin itong si Camilo.
napareact mga kababayan sa report ng Inquirer. Sikat na yung kanyang pamangkin. Sabi ni Marilo Rimo de Leon, hindi yung tapos na ang laban, sa kanyo ibibili. Hoy, committee, gising kayo, kung may pera ako, magdodonate ako. Sabi ni Marilo Rimo de Leon, dapat pinilhan ng committee ng sapatos. Magkano lang naman? Ayon, tingnan nyo, nag-gold medalist siya. Ibalato sa kanya. Sabi ni Christopher Dingle, sa mga atlet sana nilagak ni Inday ang milyon-milyon na confidential funds na nilustay niya. You see, naalala tuloy kasi nakapaa nung last palaro, nakapaa lang ng tumakbo. Ngayon, may sapatos na. You see, pero sabi ng iba, baka may sapatos naman ito, kaya lang pinili na tumakbo ng nakapaa. Hindi natin alam kung ano yung kwento. Kasi alangan hindi man lang ibili ng committee, tama. Kasi siyempre, nakakawa naman yung bata at tumakbong nakapaa. So malamang, baka nga pinili niyang nakapaa kasi baka sanay siya na tumakbong nakapaa. Ngayon baka naka-shoes na siya, pinagsabihan siguro, huwag ka naman anyang ganyan na tumakbo kang nakapaa kasi nasisira kami. Isipin yung financial support na binibigay sa iyo, baka isipin, kinurakot namin. Di ba? Kung choice niya yun, di okay. Pero kung talagang tumakbong nakapaa kasi walang sapatos, yun ang nakakalungkot. So anyway, congratulations dito kay Krisha May Taharos. The next, Lydia Dibiga or yung isa pa, si Elma Moros. Sila yung mga kilala na mga sprinter ng ating bansa noon, ng ating kabataan. Nakashoes na siya ngayon na tumatakbo. At sana yung iyong pangarap na maging astronaut mangyari, may mag-sponsor sa'yo na makapag-aral sa magandang paaralan. Sabi dito, Taharos began training with a pair of track shoes after Cebu last year but still ran barefoot during the ASEAN Schools Games in Dayang, Vietnam, where she finished fourth in the 3,000 meters and 1,000 meters run. So, pinili nga niya na kahit may sapatos siya, pinili niya, sanay siguro siyang tumakbong nakapaa. Mas magaan sa kanyang tumakbo na nakapaa lang. Hindi dahil talagang wala siyang shoes. May shoes naman. Sabi nga natin, alangan naman, di man lang bilhan ng committee. Di ba? May budget naman para dyan po sa mga athletes. So yan po yung ating kwento ngayon. Very inspiring na kwento ng isang runner. Dito po sa ating podcast, Life with Dan TM. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, i-click subscribe ninyo po itong ating bagong channel. Bye-bye po.